Magising ka ng maaga bukas. Tatanggalin ko na ang katulong. Ikaw na ang pumalit. Tutal, nasa pamamahay kita. Iyon ang unang malinaw na utos na ibinato sa akin ng biyenan kong si Mama Loring sa ikatlong gabi pa lang ng kasal namin. At ang mas masakit, hindi man lang siya nagbiro nang sabihin niya iyon. Bago ko ikwento kung bakit hindi ako agad sumagot at kung papaanong kinabukasan, sa halip na ako ang mapahiya, buong pamilya nila ang nahuli sa sarili nilang bahay. Sandali lang. Kung mahilig ka sa mga kwentong dahan-dahang bumubuo ng totoo hanggang sa wala ng matakbuhan ng kasinungalingan, mag-comment ka ng "Handa ako" at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Dahil ang akala kong simpleng pang-aapi ng biyenan, hindi ko alam na simula na pala iyon ng isang bagay na mas mabigat kaysa sa kaya kong isipin noon. Ako si Althea Villanueva, 27 taong gulang, lumaki sa San Pablo, Laguna at sanay sa tahimik na bahay na amoy bagong saing tuwing umaga at sampagita tuwing linggo. Hindi ako mayaman, pero hindi rin ako tamad. Lumaki akong marunong sa gawaing bahay, marunong gumalang, at higit sa lahat, marunong magtiis kapag kailangan. Siguro iyon din ang dahilan kaya napagkamalan nilang kaya nila akong durugin agad. Si Noel, ang asawa ko, ay nakilala ko sa Maynila habang nagtatrabaho ako bilang admin assistant sa isang maliit na freight forwarding office sa Pasay. Hindi siya palabiro, hindi rin malambing sa paraan ng mga lalaking sanay sa matatamis na salita. Pero maasikaso siya noon. Nakikinig, marahang magsalita. Yung tipo ng lalaki na kapag umuulan at iisa lang ang payong, ililihis niya ang katawan niya para hindi ka mabasa, kahit siya ang matuluan. 3 taon kaming nagkakilala bago kami ikinasal. Hindi enggrande ang kasal namin, civil wedding lang sa munisipyo, tanghali, mainit ang panahon, amoy pawis at pulbos ang maliit na bulwagan, at nanginginig pa ang kamay ko habang pinipirmahan ko ang marriage certificate. Pero masaya ako noon. Totoong masaya. Akala ko, sa wakas, may tahanan na akong pupuntahan na hindi ko kailangang pagdudahan. Ang sabi ni Noel, pansamantala lang kaming titira sa bahay nila sa Bacoor, Cavite habang nag-iipon kami para sa sarili naming inuupahan. 2 buwan lang, sabi niya noon habang hawak ang kamay ko sa jeep. Magtiis lang muna tayo. Ako na bahala sa iyo roon. 2 buwan lang. 3 araw pa lang, pakiramdam ko para na akong inilagay sa bahay na hindi naman ako tao ang tingin sa akin. Malaki ang bahay nila, pero hindi elegante. Yung tipong mula sa labas, halatang may pera, pero walang gaanong linis sa pag-aalaga. Mataas ang gate, makapal ang grills sa bintana, at laging may nakapatong na karton sa isang sulok ng garahe. Sa salas, malamig ang ilaw ng puting bombilya, pero masikip pa rin sa pakiramdam. Parang lahat ng gamit may kwento, pero walang kahit isang gamit ang nagbibigay ng ginhawa. Amoy lumang kahoy, mantika, at pabangong matapang na hindi bumabagay sa kusina. Nandun si Mama Loring, balingkitinan pero matalas ang mga mata. Hindi siya sumisigaw para makapanakit. Mas delikado siya roon. Mahina siyang magsalita, pero bawat salita sinasadyang tumama. Nandun din ang bunso nilang kapatid ni Noel na si Risa, 22, laging nakasandal kung saan at nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa na para bang may mali sa paghinga ko. At nandun din ang bayaw ni Noel na si Dindo, kapatid ni Mama Loring, na halos araw-araw yata sa bahay nila, kahit hindi naman doon nakatira. Sa unang araw ko palang roon, napansin ko nang may hindi normal. Laging may nakasarang pinto sa likod ng kusina na bawal kong galawin. Laging may tawag sa telepono si Mama Loring na kapag dumarating ako, biglang pinuputol. At laging may karton sa garahe na minsan nawawala pagdating ng umaga, tapos may panibago na naman sa gabi. Sa una, sinabi ko sa sarili ko na baka negosyo lang nila iyon. Baka overthinking lang ako dahil bagong kasal, bagong bahay, bagong pakikisama. Pero nung gabing iyon, habang nag-aalis ako ng plato sa hapag at nililigpit ang pinagkainan nating pritong galunggong, ginisang upo at sabaw na halos puro asin, doon na lumabas ang tunay na intensyon ng biyenan ko. Althea, tawag niya. Nasa dulo siya ng mesa, maayos na ang buhok, parang hindi kumain. Simula bukas, ikaw na sa kusina. Ikaw na rin sa laba. At sa umaga, ikaw na maglilinis ng buong ibaba.
Napatingin ako kay Noel. Tahimik siyang nagiinom ng tubig. Hindi ako agad nakaimik. Akala ko marahil, biro iyon, o pansamantalang pakiusap dahil may lakad ang katulong nila. Pero idinugtong ni Mama Loring ang salitang lalo kong hindi malilimutan. Tatanggalin ko na ang katulong, ikaw na ang pumalit. Tutal, nasa pamamahay kita. Sa isang iglap, tumahimik ang mesa. Narinig ko pa ang tikatik ng wall clock sa kusina. Ang bentilador na paikot-ikot sa salas. Ang kutsarang tumama sa plato ni Risa dahil napangiti siya ng palihim. Iyong maliliit na tunog na dati hindi mo papansinin, biglang lumalaki kapag alam mong may masamang nangyari pero ayaw pang pangalanan. Hindi ako nagsalita. Hindi dahil wala akong gustong sabihin, kundi dahil sa mismong sandaling iyon, may kakaibang tingin si Noel. Hindi pagtakanggol, hindi damay, kundi parang naghihintay kung susunod ba ako o hindi. At mas kinatakutan ko iyon kesa sa sinabi ng biyenan ko. Ma, mahinang sabi ko, pinipilit panatilihing maayos ang boses ko. Marunong naman po akong tumulong sa bahay pero hindi pagtulong ang kailangan dito. Putol niya. Pananagutan. Asawa ka ng anak ko. Wala ka pang naipapasok dito. Dapat may silbi ka man lang. Mainit ang tenga ko, pero malamig ang mga palad ko. Wala ka pang naipapasok dito. Parang hindi nila alam na bago pa ang kasal, ilang beses akong nagpahiram ng pera kay Noel noong gipit siya. Parang hindi nila alam na ako ang sumagot sa kalahati ng handa sa simpleng salo-salo pagkatapos ng kasal. Parang hindi nila alam na 3 buwan akong nag-ipon para hindi kami magsimula sa wala. Pero hindi ko iyon sinabi. Dahil may isang bagay akong natutunan sa buhay. May mga tao na kapag unang beses mong nakitang gusto kang ibaba, hindi mo dapat agad ibinubuhos ang buong galit mo. Minsan, mas marami kang malalaman kapag nananahimik ka muna. Kung yan po ang gusto ninyo, sabi ko ng dahan-dahan. Ngumiti si Mama Loring. Hindi dahil natuwa siya, kundi dahil akala niya nabasag na niya agad ako. Kinagabihan, sa kwartong pinahiram sa amin, maliit, mainit, at amoy lumang aparador, hindi ako makatulog. Naririnig ko mula sa bintana ang kahol ng aso sa kalye, ang pagdaan ng tricycle kahit hating gabi na, at ang malalalim na buntong hininga ni Noel na nakatalikod sa akin sa kama. Noel, bulong ko, seryoso ba ang mama mo? Hindi siya agad sumagot. Pagkatapos ng ilang segundo, sa kanya sinabi, pagpasensyahan mo na muna, ganun talaga si mama. Ganun talaga si mama. 3 beses kong inulit sa isip ko ang sagot na iyon. Hindi, huwag kang mag-alala. Hindi, kakausapin ko siya. Hindi pwedeng ganyan katratuhin. Ganun talaga si mama. Doon pa lang, may kung anong maliit na bahagi sa loob ko ang unang pumutok. Bandang 1:00 ng madaling araw, bumangon ako para uminom ng tubig. Madilim na ang buong bahay maliban sa dilaw na ilaw sa dirty kitchen. Habang pababa ako ng hagdan, narinig ko ang boses ni Mama Loring. Mahina lang pero malinaw. Kailangan sumunod na agad yang babae. Kapag dumating ang mga papel, hindi pwedeng mahina ang loob niya. Tumigil ako sa huling baitang. May isa pang boses, si Dindo. At kung magtanong, mapapagod din yan, 3 araw pa lang malambot pa. Nagyelo ang buong katawan ko. Anong mga papel? At bakit parang hindi ako bagong miyembro ng pamilya sa paraan ng pag-uusap nila? Parang isang piraso ako sa plano. At doon nagsimula ang una kong tunay na takot. Kinabukasan, 5:00 pa lang ng umaga, gising na ako. Hindi dahil gusto kong sundin ang utos ni Mama Loring, kundi dahil matapos kong marinig ang usapan nila sa dirty kitchen, alam kong hindi na pwedeng ang simpleng tampo o pag-iyak sa sulok. Kailangan kong maging maingat.
Sa mga ganitong bahay, hindi sapat na marunong kang makiramdam. Kailangan mong malaman kung kailan tatahimik, kailan makikinig, at kailan ka magpapanggap na wala kang napapansin. Malamig pa ang sahig ng kusina nang unang umapak ang paa ko roon. Ang ilaw sa may lababo ay maputi at matalim sa mata. Sa labas, madilim pa ang kalangitan, pero may manakanakang tilawok na ng manok mula sa kabilang bakod at mahinang ugong ng mga delivery truck sa malayo. Amoy kape, lumang mantika at basang trapo ang buong kusina. Naabutan ko si Mama Loring na nakaupo sa isang monoblock chair. May hawak ng tasa ng kape at parang hinihintay talaga akong bumaba. "Maaga ka namang pala gumising," sabi niya, hindi tumitingin sa akin. "Opo," sagot ko. "Magaling. Hugasan mo na yung mga platong naiwan, tapos pakuluan mo ang tumbig para sa labada." Parang natural lang ang tono niya. Parang normal lang na 3 araw pa lang akong kasal pero tinanggalan na ako ng karapatang matawag na bagong asawa. Sa totoo lang, gusto kong sabihin sa kanya na hindi ako dinala roon para maging kasambahay. Gusto kong itanong kung anong mga papel ang tinutukoy niya kagabi. Gusto kong harapin si Noel at sabihin na kung hindi niya ako kayang ipagtanggol, bakit pa niya ako pinakasalan? Pero wala akong ginawa sa mga iyon. Nagbabad ako ng mga plato habang iniisip ang bawat narinig ko. Hindi ako sigurado kung ano ang dapat kong pagdudahan. Ang alam ko lang, walang matinong pamilya ang magsasalita ng ganoon tungkol sa bagong asawa ng anak nila kung simpleng gawain sa bahay lang ang usapan. Bandang 7:00, bumaba si Noel. Bagong ligo, mabango ang sabon, planchado ang polo, karang walang ano-ano mang nangyari. Tumingin siya sa akin saglit, tapos sa mesa. "May almusal na?" tanong niya. Ako ang napatingin sa kanya. Hindi ko alam kung alin ang mas masakit, yung hindi niya pinansin ang pagkaalila sa akin o yung parabang inaasahan niyang sasabay na rin ako sa laro nila. "Oo," sagot ko, maikli. Habang nagsasandok ako ng sinangag sa plato niya, lumapit si Risa. Nakapambahay pa, sabog ang buhok, pero maganda pa ring mag-ayos ng ngiti kapag may gustong saksak na salita. "Ate, sa may likod ka na ring magwalis mamaya ha. Ang daming dahon doon," sabi ni Noel. "Yung dati kasing katulong ang bagal-bagal." Napatingin ako sa kanya. Nasaan po ba yung katulong? Nagkatingginan silang dalawa ni Mama Loring. Hindi na babalik, hindi marunong makisama. Iyon ang una kong naramdaman na may mali sa sagot niya. Hindi marunong makisama. Napakalabong dahilan para bigla ang alisin ng isang taong matagal na raw sa bahay, gaya ng sabi ni Noel noon. At kung totoo iyon, bakit parang walang bakas ng dating katulong sa bahay? Walang tsinelas sa likod, walang tabo o planggana na mukhang sa iba, walang higaan sa utility area. Parang binura. Pagkatapos ng almusal, nagsimula akong maglinis. Mula salas hanggang kusina, hanggang sa likod bahay na may lumot sa isang gilid at nakaparadang lumang puting van sa tabi ng bodega. Doon ko unang napansin ang pinto ng bodega. Makapal ang kandado sa labas, pero may gagong gasgas sa may gilid na parang madalas binubuksan. Habang nagwawalis ako ng tuyong dahon, may mahinang kalabog mula sa loob. Napahinto ako. Hindi yung tunog ng daga, hindi rin tunog ng nahulog na lata. Mas mabigat, parang karton na isinayad sa simento. Maya-maya, bumukas ang pinto mula sa loob. Si Dindo ang lumabas. May dalang kahong kulay kayumba, walang tatag, walang sulat, pero halatang mabigat sa pagkakahawak niya. Pagkakita sa akin, tumigil siya. "Anong tinitingin-tingin mo riyan?" Matigas niyang tanong. "Wala po, nagwawalis lang," sagot ko. Lumapit siya ng kaunti, saka ibinaba ang kahon sa likod ng van. "Sa harap ka na lang, wag ka rito sa may bodega." Hindi ako sumagot, tumango lang ako. Pero sa loob-loob ko, mas lalong lumakas ang kutob ko. Kung ordinaryong gamit lang yan, bakit kailangang ilayo ako? Tanghali na nang medyo humupa ang kilos sa bahay. Umalis si Noel papasok,
Umalis si Risa para raw magpasalon at si Mama Loring naman ay nagkulong sa kwarto niya para matulog. Si Dindo lang ang naiwan sa ibaba, nanonood ng TV sa salas, hawak ang remote na parang hari ng bahay. Habang nagsasampay ako sa likod, may narinig akong boses mula sa kabilang bakod. "Ikaw ba yung bagong manugang?" Napalingon ako. Isang babae, siguro nasa 30 anyos, payat, nakasuot ng lumang duster, ang nakasilip mula sa siwang ng hollow blocks. May bahid ng pag-aalangan ng mukha niya, pero halatang gusto niya akong kausapin. "Opo," sagot ko, dahan-dahan. "Ako si Nena, dito lang kami sa kabila." Ngumiti ako ng kaunti. "Altia po." Tumango siya. Tumingin muna sa may pinto ng kusina bago muling nagsalita. "Mag-ingat ka rito." Parang kusang nanghina ang tuhod ko sa sinabi niya. "Bakit po?" tanong ko agad. Pero umiling siya. "Basta, huwag kang basta pipirma kung may ipapapirma sa'yo." Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa batok ko. Anong ibig niyong sabihin? Bubuka pa lang sana siyang muli nang biglang marinig namin ang sigaw ni Dindo mula sa loob. "Noy, sinong kinakausap mo riyan?" Nagulat si Nena. Umatras agad siya at nawala sa siwang. Ako naman nagkunwaring abala sa pagsasampay. Lumabas si Dindo, nakakunotang noo. "Anong meron?" "Wala po, may nahulog lang na hanger," sabi ko. Matagal niyang tinitignan, yung tingin na halatang hindi naniniwala pero wala pang mahuli. "Bilis-bilisan mo, mamayang gabi may darating." "May darating po?" tanong ko, kunwa inosente. "Hindi mo na kailangang malaman." Muling bumalik sa loob si Dindo. Mula noon, halos bawat galaw sa bahay may ibang kahulugan na sa akin. Yung pagring ng telepono ni Mama Loring na laging sa sulok lang niyang sinasagot. Yung van na nililinis ni Dindo kahit hindi naman ginagamit sa araw. Yung kaba sa dibdib ko tuwing binabanggit ang salitang papeles. Pagsapit ng gabi, sadyang hindi ako natulog agad. Nakahiga ako, nakatalikod si Noel sa akin, at naririnig ko sa labas ang mahinang andar ng sasakyan bandang 2:00. Dahan-dahan akong bumangon at sumilip sa bintana. Mula sa manipis na siwang ng kurtina, nakita ko ang lumang van sa likod, at si Dindo. May kasama siyang 2 lalaking hindi ko kilala. Tahimik silang nag-aabot ng mga kahon mula sa bodega papunta sa van. Mabilis, sanay, parang hindi iyo unang beses. Walang marka ang mga kahon. Walang ingay maliban sa mga kaluskos ng karton at mahinang kalabog ng pinto ng van. Tapos maya-maya, lumabas si Mama Loring hawak ang isang envelope. Iniabot niya iyon sa isa sa mga lalaki. Mabilis lang, ilang segundo, pero sapat na para malaman kong may hindi tama. Bumalik ako sa higaan bago pa ako mapansin. Nanginginig ang mga kamay ko. Hindi pa malinaw sa akin kung anong klase ng bagay ang nangyayari sa bahay na iyon, pero malinaw na sa akin na hindi simpleng pangmamaliit lang ang dahilan kung bakit gusto nilang pagurin, patahimikin at pasunurin ako. May itinatago sila at may dahilan kung bakit ako naroon. Sa 3 umaga matapos kong marinig ang usapan sa dirty kitchen at makita ang paglipat ng mga kahon sa madaling araw, hindi na ako simpleng takot lang. Nagmamasid na ako. May kaibahan pala ang dalawa. Kapag takot ka lang, nanginginig ka at umaasa na sana mali ang kutob mo. Pero kapag nagmamasid ka na, nagsisimula mong pagdugtong-dugtungin ang mga bagay na dati pinapalampas mo lang. Oras ng labas-masok ng tao, tono ng boses, amoy sa bodega, dami ng kartong nawawala sa isang gabi. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan ang paghahanap ng totoo. Hindi rin ako pwedeng biglang tumakbo sa barangay o pulis nang wala akong hawak kundi hinala. Baka ako pa ang baliktarin nila. Bagong kasal ako, nasa bahay nila ako, apelyido na nila ang gamit ko. Madaling sabihin na nag-iinarte lang ang manugang o hindi marunong makisama. Kaya ang una kong ginawa, hindi ako nakipagtalo.
Nagsaing ako, nagwalis, naglinis ng banyo, nagtupi ng damit na hindi ko naman sukat akalaing ako ang gagawa para sa isang pamilyang halos hindi man lang ako tingnan bilang tao. Habang ginagawa ko iyon, mas lalong nililinaw ng isip ko ang isang bagay. Ang katahimikan ko ay hindi pagsusuko. Paghahanda iyon. Bandang 10:00 ng umaga, pinatawag ako ni Mama Loring sa kwarto niya. Mabigat ang amoy ng pabango sa salid niya. Halong lumang drawer at pulbos. Nakatapat sa akin ang malaking aparador na gawa sa nara. Makintab pa ang hawakan kahit luma na ang kahoy. Nasa kama siya, nakaupo, hawak ang cellphone. May mga bisita tayo mamayang gabi, sabi niya nang hindi ako tinitingnan. Kunin mo nga sa ibabang drawer ng aparador yung puting mantel, yung may borda. Opo, sagot ko. Lumapit ako sa aparador. Nang buksan ko ang ibabang drawer, medyo sumabit ito na parang may nakabara sa likod. Hinila ko ng kaunti at biglang may isang maliit na kayumangging sobre na dumausdos pababa sa sahig. Pasensya na po, sabi ko agad, sabay yuko para pulutin niyon. Pero nang hawakan ko, napansin kong nakabukas na ang gilid. At mula roon, may lumabas na kalahating tiklop na papel. Hindi ko naman sana pakikialaman, talaga. Pero may isang bagay na bumalandra agad sa paningin ko. Villanueva Reyes, Althea, M. Pangalan ko. Parang tumigil ang paligid. Hindi ko alam kung ilang segundo akong natigilan, pero narinig ko na lang ang boses ni Mama Loring. Ano ba yung antagal? Nasabit lang po, Ma, sagot ko, pinipigilan ang panginginig ng boses ko. Mabilis kong ipinasok ulit ang papel sa sobre, pero hindi ko maiwasan na makita ang ilang salitang nakalimbag sa ibabang bahagi. Authorization, Receipt Acknowledgement, Signature of Consignee. Consignee? Pakiramdam ko, may humigpit sa lalamunan ko. Kinuha ko ang mantel at iniyabot sa kanya. Tinanggap niya iyon ng walang tingin, pero paglabas ko ng kwarto, dinig ko ang pintig ng puso ko hanggang tenga. Pagdating ko sa kusina, kunwari abala akong naghihiwa ng sibuyas. Pero sa isip ko, paulit-ulit lang ang isang tanong. Bakit nasa sobre nila ang pangalan ko? At bakit nakadikit iyon sa dokumentong mukhang may kinalaman sa pagtanggap ng kung anumang ipinapasok nila sa bahay? Buong hapon, hindi ako mapakali. Bandang 3:00, inutusan ako ni Risa na maglinis sa mini stock room sa tabi ng dining area dahil ang dumi na raw. Maliit lang yun. May lumang rice cooker, sako ng bigas, plastic na lalagyan at ilang pinagtagping estante. Habang inaayos ko ang mga kahon sa ibaba, may napansin akong itim na logbook na nakasingit sa likod ng isang timba. Hindi yun dapat kapansin-pansin, pero dahil sa mga narinig at nakita ko, naging kapansin-pansin ang lahat. Kinuha ko ang logbook at dahan-dahang binuklat. Mga petsa, mga plate number, oras ng dating, oras ng alis, initial, pirma. Hindi ko agad naintindihan, pero sa ikatlong pahina, may mga number na tumugma sa naalala kong oras ng pagdating ng van noong gabing sumilip ako. 2:07 a.m., 2:31 a.m., 3 boxes released. At may isa pang pahina. Consignee, A. Villanueva Reyes. Parang namanhid ang mga daliri ko. Hindi ko tanda kung huminga ba ako sa mga sumunod na segundo. Gusto kong isipin na nagkakamali lang ako. Na baka may ibang Althea. Na baka may paliwanag. Na baka hindi ito ganun kalalim. Pero ilang beses mo pang lolokohin ang sarili mo kapag pati apelyido mo, pati pirma mong ginaya ng pilit, nakikita mo na sa papel. Mabilis kong ibinalik ang logbook sa pinanggalingan nito nang marinig ko ang yabag ni Noel sa may pintuan. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Napalingon ako. Nakasuksok ang isang kamay niya sa bulsa, pero tila may kung anong pag-iingat sa mga mata niya. Naglilinis lang. Inutusan ako ni Risa. Tumango siya. Masyado kang tensyonado. Halos matawa ako roon. Masyado ba?
Tanong ko, pilit magaan ang tono. 3 araw pa lang akong kasal, Noel. 3 araw pa lang. Hindi siya agad sumagot. Tumingin muna siya sa paligid, saka sa akin. Mag-adjust ka muna. Iyon na naman. Mag-adjust ka muna. Parang lahat sa bahay na iyon may isang script na pare-pareho. Sumunod ka muna. Tiisin mo muna. Huwag ka munang magtanong. At habang lalo nila akong pinatatahimik, lalo kong natiyak na may dahilan kung bakit ayaw nila akong mag-isip. Kinagabihan, habang inaayos ko ang mesa para sa mga bisita raw, napansin kong may lumapit na lalaking nakapolo at sombrero sa may pinto sa likod, hindi dumaan sa harap. Mabilis lang siyang pumasok, hawak ang itim na envelope. Si Dingdong ang sumalubong. Mula sa kusina, kita ko ang bahagi ng tagpong iyon sa refleksyon ng salamin sa lumang kabinete. Hindi nila alam na pinapanood ko sila. Iniabot ng lalaki ang envelope kay Dingdong. Binuksan iyon ni Dingdong, saka mabilis na tumingin sa paligid. Ilang segundo lang, lumabas si Mama Loring at kinuha sa kanya ang laman. 3 pirasong resibo, isang maliit na ID photocopy at isang pirmahan. Nang akmang tatalikod na ako, biglang umihip ang bentilador at may isang pirasong papel na nahulog sa sahig. Hindi nila agad napansin. Ako ang unang nakakita. Muli, pangangan ko. Sa pagkakataong ito, mas malinaw. Received by Althea M. Villanueva Reyes. At sa ilalim noon, isang pirma na pilit ginaya ang pirma ko sa marriage certificate. Doon ko unang naramdaman ang tunay na anyo ng bitag. Hindi lang nila ako gustong gawing sunod-sunuran sa bahay. Gusto nila akong ilagay sa harap ng isang bagay na hindi ko alam. Isang bagay na kapag pumutok, pangalan ko ang unang lalabas. Hindi ako agad kumilos. Hindi ako nangwala. Hindi ako nangompronta. Sa halip, ngumiti lang ako ng bahagya nang tinawag ako ni Mama Loring mula sa dining area. Althea, dalhin mo rito ang tubig. Opo, Ma, sagot ko. Pero habang hawak ko ang pitchel at naglalakad papunta sa kanila, may isang malinaw ng desisyon na unti-unting tumitigas sa dibdib ko. Kung gusto nila akong gawing pambala sa kasalanan nila, nagkamali silang babaeng pinili. At kinagabihan din iyon, bago ako matulog, gumawa ako ng unang maliit na hakbang na hindi nila inaasahan. Tahimik kong isinulat sa likod ng lumang grocery receipt ang lahat ng oras, pangalan at salitang naaalala ko. Dahil alam ko, sa bahay na iyon, hindi emosyon ang unang magliligtas sa akin, kundi ebidensya. At doon nagsimula ang laban ko. Noong gabing isinulat ko sa likod ng lumang resibo ang mga oras, pangalan at salitang naaalala ko, doon ko unang naintindihan na ang tunay na laban ay hindi laso ng galit, kundi tibay ng isip. Madaling sumigaw, madaling umiyak, madaling harapin si Noel at kalad ka rin siya sa harap ng nanay niya habang sinasabi ang lahat ng hinala ko. Pero sa totoo lang, iyon din ang pinakamadaling paraan para matalo ako. Kapag nagkamali ako ng timing, pwede nilang sabihing paranoid ako, na overwhelmed lang ako bilang bagong kasal, na hindi ako marunong makisama. Nagawa-gawa ko ang lahat dahil hindi ko matanggap na nasa pamamahayan nila ako. Kaya kinabukasan, maaga ulit akong nagising na parang walang nagbago. Nag-init ako ng tubig, nagsaing, nagprito ng tuyo para kay Dindo, gumawa ng kaping barako para kay Mama Loring dahil iyon ang gusto niya. Walang asukal, konting creamer lang, pero mainit na mainit dapat. Ang mga simpleng bagay na iyon, dating ginagawa ko ng may paggalang. Ngayon, ginagawa ko ng may ibang pakay. Habang iniikot ko ang sandok sa kawali, iniisip ko kung sino ang una kong pwedeng pagkatiwalaan. Hindi pwede ang sarili kong pamilya agad.
Alam kong kapag narinig ng nanay ko ang kahit kalahati ng nangyayari sa akin, sasadyain niya ako sa Bacoor at haharapin niya si Mama Loring kahit wala siyang sapat na ebidensya. Hindi ko rin pwedeng iasa agad sa barangay dahil wala pa akong hawak kundi mga obserbasyon at lalong hindi pwedeng sinuwel. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na ang katahimikan niya ay hindi kahinaan. Pakikipagsabwatan iyon. Bandang 9:00, habang nag-aayos ako ng mga plato sa lababo, biglang nag-vibrate ang cellphone ko sa bulsa ng saya ko. Isang mensahe mula kay May. Kaibigan ko siya noon sa dati kong opisina sa Pasay. Hindi kami araw-araw magkausap, pero isa siya sa mga taong hindi madamot mag-isip. Tahimik pero matalas, at ang mas mahalaga, bago siya lumipat ng trabaho, assistant siya sa isang maliit na law office sa Makati. May, kamusta ka na, may bahay? Nag-adjust ka na ba sa married life? Tinitigan ko ng matagal ang mensahe niya. Parang may maliit na bintanang bumukas sa isang kwartong matagal ng kulob. Hindi ako agad sumagot. Nagkunwari muna akong naghuhugas ng kaldero habang nakasandal si Mama Loring sa pinto ng kusina, nakatingin sa akin na parang may kulang pa siyang maitatarak na utos. Nang tuluyang umalis siya para kausapin si Risa sa may salas, saka ako dali-daling nag-type. Ako, may itatanong sana ako. Kapag may dokumentong pinapapirma o ginagamit ang pangalan ng isang tao nang hindi niya alam, anong pwedeng gawin? Ilang segundo lang sumagot siya. Depende sa dokument. Bakit? May nangyari ba? Linunok ko ang kaba ko. Hindi ko pwedeng ilahad-lahat sa text. Hindi ligtas. Baka mabasa. Baka masilip. Baka magkamali ako ng sabihin. Ako, hindi ko pa sigurado, pero may nakikita akong papeles na may pangalan ko. Hindi ko naman pinirmahan. Matagal ang ilang minutong lumipas bago siya ulit nag-reply. Una, huwag kang pipirma sa kahit ano. Pangalawa, kung kaya, kuhanan mo ng picture o isulat mo ang eksaktong details. Pangatlo, alamin mo kung receipt, authorization o affidavit. Magkaiba ang bigat ng mga yan. Bakit parang delikado? Pinatay ko agad ang screen nang narinig ko ang yabag sa likod ko. Si Noel. Kanina ka pa yata text ng text, sabi niya. Hindi ko siya liningon agad. Nagkamusta lang si May. Anong sabi? Normal na kamustahan. Hindi ko alam kung napansin niya na medyo tuyo ang sagot ko. Pero hindi na siya nagtanong. Dumampot lang siya ng baso, nagsali ng tubig, saka lumabas. Ganyan si Noel nitong mga huling araw. Hindi siya hayagang nanggigipit, pero sapat ang pagtingin niya para maalala mo na may binabantayan siya. Nang makahanap ako ng pagkakataon, pumunta ako sa banyo sa itaas dalang cellphone ko. Doon ko ipinagpatuloy ang pag-uusap namin ni May. Ako, kung authorization form, receipt acknowledgement at parang consignee ang nakalagay? Halos agad ang sagot niya. Masama yan, lalo na kung may movement of goods o delivery. Baka ginagamit ka as receiving party. Huwag kang magpapaalam na may alam ka. Collect details first. Humawak ako sa gilid ng lababo. Receiving party. Iyon na mismo ang hinala kong ayaw kong marinig mula sa ibang tao. Nagluplay ako. Paano kung sa bahay mismo may dinadala at nilalabas na kahon? Mas matagal ang sagot niya sa pagkakataong ito. Fia, makinig ka. Huwag ka munang mag-accuse. Gumawa ka ng timeline. Petsa, oras, sino ang nakita mo, ano ang hawak nila, saan galing, saan dinala. Kapag may form na may pangalan mo, kung kaya mo, kuhanan mo. At kung may kopya ng pirma mo somewhere, posible nilang ginagaya. Delikado yan. Hindi ko na malayang napahigpit na ang hawak ko sa cellphone. Sa unang pagkakataon mula nang nakarating ako sa bahay na iyon, hindi na lang kutob ang nararamdaman ko. Nagkakaroon na ng hugis ang posibilidad ng nangyayari. Hindi pa buo, hindi pa sapat para isugal ko ang lahat, pero hindi na rin ito simpleng pang-aapi lang ng biyenan.
Paglabas ko ng banyo, nadatnan ko si Risa sa koridor, nakakross ang mga braso at nakatingin sa akin. "Tagal mo," sabi niya. "Masama tiyan ko." Tumaas ang isang kilay niya. "Maging maingat ka. Baka isipin ni Mama nagdadahilan ka niya." Napatingin ako sa kanya ng diretsyo. Kung may problema si Mama, pwede naman niya akong kausapin. Saglit na nagbago ang ekspresyon ni Risa. Parang hindi niya inasahang sasagot ako ng ganon. Pero mabilis ding bumalik ang dating ngiti niya na punong-puno ng pait. "Marunong ka na pala." Ngumiti lang ako ng manipis at dumaan sa tabi niya. Mula noon, mas naging maingat ako sa bawat sulok ng bahay. Nang gabing iyon, nang muling may dumating na kahon sa likod, hindi ako sumilip sa bintana. Hang sa halip, tumayo ako sa may hagdan kung saan dinig ko ang tunugmang pagdaan ng mga paa at pagbukas ng pinto sa likod. Tinandaan ko ang oras sa wall clock. 1:48 a.m., may dumating na sasakyan. 1:53 a.m., bumukas ang pinto ng bodega. 2:06 a.m., may mahinang sigaw si Dindo na dahan-dahan sa kanan. 2:14 a.m., may tunog ng papel na pinirmahan o itinapik sa mesa. 2:20 a.m., umalis ang sasakyan. Kinabukasan, habang nililinis ko ang ilalim ng center table sa salas, may napansin akong isang punit na bahagi ng waybill na naiwan sa ilalim ng sofa. Masyado itong maliit para mapansin ng iba, pero sapat para sa akin. May barcode, may partial control number, at may ilang letra. ./ACK/RCV. Naninginig ang mga daliri ko habang dahan-dahan ko itong ipinasok sa bulsa ng apron ko. Iyon ang unang pisikal na bagay na hindi ko lang basta naalala, nahawakan ko. Maliit, punit, halos walang saysay sa unang tingin. Pero minsan, ang unang guho ng malaking kasinungalingan nagsisimula sa isang pirasong ayaw nilang mapulot mo. Nang hapon na iyon, nagpunta si Mama Loreng sa palengke at isinama si Risa. Naiwan si Dindo sa garahe, abala sa van. Si Noel naman ay nasa trabaho. Iyon ang pinakaunang pagkakataon na halos walang tao sa loob ng bahay. Dahan-dahan akong pumasok sa mini stockroom. Ang dibdib ko parang binibilang ang bawat segundo. Binuklat ko ang likod ng mga timba, mga sako at lumang electric fan hanggang sa makita ko ulit ang itim na logbook. Binuklat ko itong mas mabilis kaysa dati, pero mas maingat. Sa ika-4 na pahina, nandoon ang mas malinaw na detalye. Received under Temporary Household Authority, AMV Reyes. AMV. Ako yun, o ang bersyon nila ng akin. Mabilis kong kinuna ng litrato ng 2 pahina gamit ang cellphone ko, pinatay ang tunog ng shutter, saka ibinalik ang logbook sa eksaktong pagkakasingit nito. Pawis na pawis ang likod ko habang hindi naman init. Paglabas ko ng banyo, saka ko lang nataglayan na nanginginig na ang tuhod ko. Hindi dahil nahuli ako, kundi dahil sa wakas may hawak na akong unang bagay na pwedeng magpatunay na hindi ko iniimbento ang lahat. Akala ko noon, iyon na ang unang panalo ko. Akala ko kapag may litrato na ako ng logbook at may punit na waybill, mas mauuna na akong makagalaw kaysa sa kanila. Hindi ko alam na habang iniisip kong unti-unti kong nabubuo ang katotohanan, mas masakit palang puputulin ng natitira kong tiwala. At iyon ay hindi mugmumula kay Mama Loring, kundi kay Noel. May mga bagay sa buhay na kahit pinaghahandaan mo, kapag dumating, masakit pa rin. Ganin ko nalaman ang totoo tungkol kay Noel. Hindi naman ako bulag. Sa mga nakaraang araw, malinaw nang may mali sa katahimikan niya. Hindi siya nagtatanggol, hindi siya nagtatanong kung pagod na ako, hindi niya pinupuna ang mga utos ng nanay niya. Sa bawat pagkakataong may pwedeng sabihin ng isang asawa para iparamdam na may kakampi ako, wala siyang sinasabi. Pero iba pa rin ang hinala sa kumpirmasyon. Sa gabing iyon, pagkatapos naming kumain ng tahimik na hapunan na parang normal na pamilya kami, sinabi ni Noel na may tatawagan lang daw siya sa labas dahil mahina ang signal sa kwarto.
Nasa kusina ako noon naghuhugas ng pinggan at ang ilaw sa may likod bahay ay bukas. Kita ko sa refleksyon ng bintana ang anino niyang naglalakad papunta sa garahe. Hindi ko alam kung anong nagtulak sa akin. Marahil pagod, marahil instinct, marahil iyong tahimik na boses sa loob ko na ilang araw nang nagsasabing huwag kang maging huli sa sarili mong buhay. Dahan-dahan kong pinunasan ang mga kamay ko sa tuwalya at lumapit ako sa madilim na bahagi ng likod sa tabi ng nakasampay ng mga tuwalya at lumang kurtina. Doon, kung hindi ka gagalaw, halos hindi ka mapapansin mula sa garahe. Narinig ko ang boses ni Noel. Mahina lang nung una. Pagkatapos, luminaw. Oo, nakausap ko na. May kausap siya sa telepono. Hindi ko makita ang mukha niya ng buo, pero sapat ang ilaw mula sa poste sa labas para makita kong seryoso ang tindig niya. Hindi ito boses ng asawa na naiipit sa pagitan ng ina at kabiyak. Ito ang boses ng lalaking alam ang papel niya sa nangyayari. Hindi pa siya naghihinala ng todo. Sabi niya, namlamig ang mga daliri ko. Pagkatapos ng ilang saglit, muli siyang nagsalita. Kapag kailangan, pangalan niya ang ilalagay natin. Bago pa lang siya rito, mas madaling ipaliwanag. Pakilamdam ko may humampas sa sikmura ko. Napakalinaw na wala ng puwang para sa pag-asa. Hindi ko na narinig ang sumunod na sinabi ng nasa kabilang linya dahil umalingaw-ngaw na sa tenga ko ang sarili kong dugo. Pero sapat na ang narinig kong iyon para mabuo ang lahat. Hindi aksidente, hindi basta pang-aapi, hindi simpleng masamang ugali ng biyenan. Plano ito at kasama si Noel. Pilit kong kinontrol ang paghinga ko. Hindi ako pwedeng malaglag sa kinatatayuan ko. Hindi ako pwedeng biglang sumugod. Hindi ako pwedeng magpaiyak sa harap ng taong iyon. Kung may natitira pa akong dignidad sa gabing iyon ang hindi ko hahayaan na maagaw niya. Narinig ko muli ang boses niya. Oo, kung umalma man, sasabihin naming siya ang may alam sa mga delivery. Nasa bahay naman siya palagi. Napagkagat ako sa loob ng pisngi ko para hindi ako makagawa ng ingay. Nasa bahay naman siya palagi. Ako, yung babaeng 3 araw palang kasal. Yung babaeng ginawa nilang tagalinis, tagalaba, tagasilbi. Para kapag dumating ang oras, natural na natural sabihin na ako ang tumatanggap, ako ang pumipirma, ako ang may hawak. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatayo roon. Basta ang alam ko lang, nang matapos si Noel sa tawag niya at bumalik sa loob, nakatayo pa rin ako sa dilim, namlalamig, pero hindi na umiiyak. May kaibang nangyari sa akin sa gabing iyon. Parang may bahagi sa puso kong tuluyang tumigil sa paghiling na sana mali ang lahat. At kapag tumigil ka ng umasa sa isang tao, doon nagsisimulang tumalas ang isip mo. Bumalik ako sa kusina at tinapos ang paghuhugas ng pinggan na parang walang nagbago. Nang pumasok si Noel, tinanong niya ako ng kasywal, "Hindi ka pa tapos?" "Konti na lang," sagot ko. Lumapit siya sa pitsyel, nagsali ng tubig, saka sumandal sandali sa lababo sa tapat ko. "Mukha kang pagod." Sa loob-loob ko gusto kong matawa. Pagod? Iyon lang ba ang nakita niya sa akin matapos akong ipagkanulo? Oo, sabi ko. Marami lang iniisip. Mag-adjust ka lang. Gagaan din yan. Muntik akong mapaangat ng tingin. Iyong linyang iyon, paulit-ulit, parang pako sa kahoy. Mag-adjust ka lang. Hindi ko alam kung may kahit katiting panghiya siyang nararamdaman nang sabihin niya iyon. O baka para sa kanya, problema lang talaga ako na kailamang mamanage hanggang sa tuluyan na nilang mailagay sa akin ng sisi. Nang gabing iyon sa kwarto, nakatulog siya ng mahimbing. Ako, nakaharap sa kisame, nakikinig sa ugong ng electric fan at sa malayo sa tunog ng motorsiklong dumadaan sa kalsada. Naaalala ko ang lahat ng pagkakataong pinaniwala niya ako na magka-team kami. Ang paghawak niya sa kamay ko noong wedding day. Ang mga pangakong binitiwan niya habang nasa harap kami ng huwes. Ang mahinahon niyang boses sa tuwing sinasabi niyang, "Ako bahala sa'yo." Ngayon, bawat alaala parang may bagong talim. Hindi pala ako pinakasalan para alagaan. Pinakasalan ako para maipasok sa bahay, mapasunod,
at maihanda bilang panangga kapag may sumabog. Kinabukasan, mas kalmado ako sa labas. Iyon ang hindi nila inaasahan. Akala nila siguro kapag nasikip na ang sitwasyon, magwawala ako o iiyak o magsusumbong ng walang direksyon. Pero nang mag-utos si Mama Loreng na ako na rin ang mag-asikaso ng mga inumin para sa mga bisita sa gabi, tumanggo lang ako. Nang sabihan ako ni Risa na plantsahin ang blouse niya, ginawa ko. Nang sabihin ni Noel na baka malate siya sa uwi, parang ordinaryong asawa lang ako na nagpaalam siya. Hindi nila alam sa bawat pagtanggo ko, mas lalong bumibigat ang listahan sa isip ko. Sino ang may access sa logbook? Sino ang tumatanggap ng envelope? Anong oras dumarating ang van? Paano nila sinisingit ang pangalan ko? At higit sa lahat, paano ko ililigtas ang sarili ko nang hindi ako mauunahan? Bandang hapon, nakasingit akong muli ng mensahe kay May. Ako. May narinig akong usapan. Gagamitin nila pangalan ko para sa deliveries. Pwede ba akong madamay kahit hindi ako pumirma? Ang sagot niya, mas mabigat kaysa inaasahan ko. May. Oo, pwede kang idawit lalo na kung may forged signature at nasa premises ka. Kailangan mong ma-establish agad na hindi ikaw ang gumawa at may record ka ng timeline. Mas maganda kung may witness or contemporaneous notes. Contemporaneous notes. Iyon pala ang ginagawa ko nang hindi ko pa alam ang tawag. Iyong pagsusulat ko ng oras at detalye sa likod ng resibo. Iyong pag-iingat ko ng punit na waybill. Iyong larawan ng logbook. Hindi pa iyon sapat, pero simula iyon ng depensa. At sa unang pagkakataon, hindi na lang ako asawa na ipinagkanulo. Naging saksi na ako sa sarili kong kaso. Kapag malinaw na sa'yo na may bitag, ang susunod na tanong ay hindi na kung totoo ba ito, kundi gaano kalaki ang mawawala sa'yo kapag pinili mong kumilos. Iyon ang buong laman ng isip ko sa mga sumunod na araw. Dahil oo, pwede akong magsalita, pwede akong lumayas, pwede akong tumakbo diretso sa pulis at ilatag ang lahat ng alam ko. Pero sa bawat hakbang na naiisip ko, may kapalit agad. Kapag umalis ako ng walang sapat na hawak, masasabi nilang guilty ako o kaya may tinangay ako. Kapag nagsumbong ako ng kulang ang ebidensya, pwede nilang unahan ang kwento. Kapag hinarap ko si Noel, alam kong sisirain nila agad ang imahe ko at sasabihing unstable ako. At higit sa lahat, may pangalan ko na sa mga papel. Hindi ako basta-basta makakalabas doon na malinis kung hindi ako magiging mas maingat kaysa sa kanila. Noong umagang iyon, maulan sa Bacoor. Yung ambon na halos usok lang sa hangin, pero tuloy-tuloy. Basa ang sementong bakuran at ang bubong sa dirty kitchen ay kumalansing sa maliliit na patak. Habang nagbabalat ako ng bawang para sa adobo, naririnig ko mula sa salas ang boses ni na Mama Loreng at Dindo. Hindi ko sila kita pero malinaw ang mga salita dahil bukas ang bentana at manipis ang pader sa pagitan ng kusina at salas. Bukas o sa isang araw dapat maayos na yan, sabi ni Dindo. Hindi pwedeng tumagal, may inspeksyon na namang umiikot, sagot ni Mama Loreng. Napahinto ang kamay ko. Inspeksyon. Si Noel na bahala sa affidavit, dagdag pa ni Dindo. Affidavit. Biglang naging mas mabigat ang kutsilyong hawak ko. Hindi na lang ito tungkol sa deliveries o pirma, may paparating pang mas formal. Ibig sabihin, maaaring naghahanda silang magpakita ng salaysay o dokumentong mag-uugnay sa akin ng mas direkta sa operasyon nila. Hindi ko na tinapos ang pagbabalat ng bawang. Dahan-dahan kong hininaan ang galaw ko para mas marinig ko pa. Basta bago dumating ang tao sa warehouse side, malinaw na sa papeles kung sino ang authorized, sabi ni Mama Loreng. Warehouse side? Hindi bahay lang, may mas malaking koneksyon pa. Mabait naman yung babae, sabi ni Dindo na may halong pangungutya. Kapag pinisil mo ng tama, pipirma rin yan.
Hindi ko namalayang napahigpit na ang hawak ko sa kutsilyo. Pipirma rin yan? Hindi. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng suka at toyo sa kusina, sa tunog ng ulan sa bubong, sa bigat ng lahat ng panlilinlang na ilang araw nang pinapasan ko, malinaw na malinaw ang isang bagay. Hindi na ako pwedeng manatiling nagmamasid lang, pero hindi rin pwedeng padalos-dalos. Nang hapong iyon, nagkunwari akong may bibilhin sa tindahan. Bihira nila akong palabasing mag-isa dahil abala si Mama Loring sa pag-aayos ng mga bedsheet para sa darating na bisita at si Risa naman ay may ka-video call, nakalusot ako. Sa kanto, sa ilalim ng toldang kupas ng maliit na tindahan, nakita ko si Nena, yung kapitbahay na unang nagbabala sa akin. Parang hindi siya sigurado kung lalapit siya. Ako na ang unang nagsalita. Ate Nena, bulong ko, ano po bang alam ninyo rito? Napatingin siya sa paligid bago lumapit ng bahagya. Hindi tayo pwedeng magtagal. Please po, kahit kaunti lang. Kita ko sa mukha niya ang laban ng takot at awa. Yung dating katulong nila, sabi niya ng halos pabulong lang, umalis na naninginig, hindi na bumalik. Sabi niya, may gusto raw ipapirma sa kanya pero tumanggi siya. Kinabukasan, wala na siya. Nakita niyo po? Hindi ko nakita ang papeles, pero nakita ko siyang umiiyak sa may eskinita nung araw na umalis siya. Parang may kumalabog sa dibdib ko. Alam niyo po bang pangalan? Liza yata o Eliza, hindi ko sigurado. Tumingin siya sa daan, saka muling bumalik ang tingin sa akin. Iha, umalis ka na riyan kung kaya mo. Yun ang moral na hinihila ako sa magkabilang direksyon. Umalis ka na riyan. Pinakasimpleng payo, pinakaligtas sa unang tingin. Pero pwede ba talaga akong basta umalis? Kapag umalis ako ng tahimik, baka sa akin pa rin nila idikit ang lahat. Baka isang linggo o isang buwan mula ngayon, may dumating na sulat, reklamo o tawag, at wala akong maipakitang depensa kundi hindi po ako iyon. Sa mundong alam kong mas madali kung sino ang unang maipapanalan, hindi sapat ang inosente ka kung wala kang maipapakita. Habang pauwi ako galing tindahan, nabasa ng ambon ang dulo ng damit ko. Ang kalsada, putik sa gilid, may amoy ng basang lupa at usok ng nagdaraang jeep. Sa simpleng lakad na iyon, doon ko unang naramdaman ang bigat ng totoong desisyon. Hindi lang ito tungkol sa kung iiwan ko ba ang asawa ko. Tungkol ito sa kung gaano kalaking bahagi ng buhay ko ang handa kong isugal para hindi ako mabaon sa kasalanang hindi ko ginawa. Pagsapit ng gabi, dumating si Noel na parang karaniwan lang ang lahat. Nagdala pa siya ng hopya mula sa isang bakery sa Imus. Parang gusto niyang magmukhang maalaga. Yun ang isa sa pinakamasakit sa mga manluloko. Hindi sila laging halimaw sa anyo. Minsan, mahinahon sila. Minsan, may pasalubong pa. Minsan, alam nila kung paano gawing maliit ang krimen nila sa harap ng ilaw ng bahay. Paborito mo to, di ba? Sabi niya, iniabot ang kahon. Tinignan ko lang iyon sandali bago ko tinanggap. Salamat. Parang ang tahimik mo nitong mga nakaraan. Napatingin ako sa kanya. Marami lang iniisip. Anong iniisip mo? Napakaliit ng pagitan naming dalawa noon pero parang may ilog na sa gitna. Kung tama bang nagpakasal ako ng nagmamadali? Sabi ko. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, nakita kong nagbago ang mukha niya. Hindi galit, hindi takot, kundi yung maikling pagkabigla ng taong hindi inakalang magsisimulang magsalita, ang taong gusto niyang manatiling sunod-sunuran. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Inayos ko ang tono ko. Hindi pa iyon ang sangdaling ilalatag ko ang nalalaman ko. Ibig kong sabihin, mahirap pala kapag pakiramdam mo, hindi ka asawa ang tingin sa iyo rito. Nagguntong hininga siya. Thea, huwag mong palakihin. Huwag mong palakihin.
Parang lahat ng taong may balak gumawa ng masama, yan ang unang hihingiin sa'yo. Liitan mo ang sakit mo para magkasya sa kaginhawaan nila. Hindi na ako sumagot. Kinagabihan, habang tulog silang lahat, kinuha ko ang cellphone ko at inayos ko ang mga litrato, notes, oras at pangalang hawak ko. Gumawa ako ng isang folder, nilagyan ko ng petsa. Pagkatapos, isinend ko sa email ko at sa email ni Mae ang compressed copies, walang paliwanag. Subject line lang na, "If anything happens, keep this." Habang pinapanood kong tuluyang masend ang email, ramdam ko ang panginginig ng kamay ko. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil alam kong mula sa gabing iyon, wala nang atrasan. Kung pipiliin kong ilaban ito, mawawala sa akin ang kasal na pinaghirapan kong paniwalaan. Mawawala ang pangarap kong simpleng pamilya. Mawawala ang huling parte ng tiwala ko kay Noel. At malamang, madudurog din ang reputasyon ko sa mata ng kung sino-sinong pipili agad maniwala sa kanila. Pero kung hindi ko ilalaban, baka pangalan ko ang manatili sa mga papel, habang sila ang malayang magpatuloy. Kaya bago ako pumipik ng gabing iyon, bumulong ako sa sarili ko. Halos hindi ko marinig ang sarili kong boses sa ilalim ng ugong ng electric fan. Mas okay nang masira ang maling buhay kesa mabuhay sa maling pangalan. At sa umagang susunod, malalaman ko na may mas mabigat pang gumagalaw sa ilalim ng lahat. Dahil hindi lang pala basta bahay ang ginagamit nila. May mas malalim pa silang hawak. At kailangan ko nang pumili kung hanggang saan ako lalaban. May mga gabi palang hindi sumisigaw, pero doon nagsisimula ang pagbagsak ng isang buong kasinungalingan. Iyon ang gabing matapos kong isend kay May ang lahat ng litrato, notes at oras na naipon ko, saka ko unang naramdaman na hindi na lang ako basta takot na manugang sa loob ng bahay na iyon. May direksyon na ang takot ko. May hugis na ang galit ko. At higit sa lahat, may patutunguhan na ang katahimikan ko. Kinabukasan, bago pa sumikat ng tuluyan ng araw, nag-reply si May. "Tia, nabasa ko na. Huwag mong i-delete ang originals. Kailangan mong gumawa ng sworn timeline. Hindi pa ito foolproof pero enough para ipakita na may contemporaneous record ka bago ka nila maunahan. May kakilala akong pwedeng magturo sa tamang proseso." Sworn timeline. Ilang araw ko nang ginagawa iyon nang hindi ko alam ang tamang tawag. Pero nang mabasa ko ang mensahe niya, mas luminaw sa akin ang dapat kong susulag na gawin. Hindi na sapat ang lihim na pag-iipon ng ebidensya. Kailangan ko nang iayos ang mga iyon sa paraang mauunawaan at mapapakinabangan ng mga taong may kapangyarihan na tumingin sa katotohanan nang hindi ako agad huhusgahan. Habang tahimik akong naghahain ng almusal ni na Mama Loring, Risa at Dindo, binubuo ko sa isip ko ang magiging galaw ko. Ayaw ko ng padalos-dalos. Ayaw ko rin ng eksenang hahantong sa iyakan at sigawan na sila rin ang makikinabang. Ang gusto ko, kapag gumalaw ako, nakahanay ang bawat piraso. Hindi man perpekto, pero may saysay. Noong tanghali, nagkunwari akong masama ang sikmura para payagan akong umakyat sa kwarto. Doon, sa gulid ng kama namin ni Noel, hawak ang lumang notebook na dala ko pa mula noong dalaga ako. Sinimulan kong isulat ang mas formal na timeline. Petsa, oras, sino ang nakita ko? Ano ang hawak nila? Anong dokumento ang nakita ko? Anong salitang narinig ko? Anong reaksyon ko? Bawat detalye, pilit kong inaalala ng walang dagdag at walang kulang. Hindi ako pwedeng magpasobra. Hindi ako pwedeng gumawa ng dramatikong bersyon. Kailangan eksakto. Dahil ang totoo, kahit gaano kabigat, mas malakas kapag hindi mo dinadagdagan. Nang gabing iyon, nakalusot akong lumabas gamit ang dahilan na bibili ako ng napkin sa butika. Payagan ako ni Mama Loring dahil nakita niyang namumutla ako. Hindi niya alam, hindi dahil sa sakit, kundi sa kaba. Sa labas ng subdivision, sa tapat ng maliit na convenience store na may ilaw na masyadong maliwanag para sa madilim na kalye, naghihintay si May. Hindi siya nag-aksaya ng salita nang makita niya ako. "Mas malala ito kesa akala ko," sabi niya agad. Simple lang ang suot niya, itim na blouse, jeans, buhok na nakapusod,
Pero sa gabing iyon, parang siya ang pinakaunang malinaw na bagay na nakita ko matapos ang ilang araw na puro panlilin lang. May, hanggang doon lang ako. Biglang nanginig ang boses ko. Hinawakan niya ang braso ko. Huwag dito, lakad tayo. Naglakad kami sa gilid ng kalsada sa bahaging may nakaparadang tricycle at saradong vulcanizing shop. Doon niya inilabas ang ilang printout ng mga litrato ko. Pakinggan mo ako, sabi niya. Hindi pa ito sapat para sabihin agad kung anong exact violation, pero malinaw na ginagamit ang pangalan mo sa movement ng goods at may forged signature. Ang mahalaga ngayon, mauna kang mag-establish na hindi ikaw ang may control o authorization. Paano? Una, affidavit o sworn statement. Pangalawa, secure copies. Pangatlo, kung may kakilalang pwedeng mag-corroborate kahit gate log, kapitbahay o timestamp ng messages mo, mas mabuti. Ikinwento ko kay May si Nena, ang dating katulong na posibleng pinapirmahan din, ang mga oras ng dating ng van at ang salitang inspection at affidavit na narinig ko kina Mama Loring at Dindo. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos, marahan niyang sinabi, "Thea, may chance na hindi lang ito small household racket. Pwedeng may warehouse link talaga. At kung ganun, kailangan mong gawin ito ng tama. Hindi pwedeng drama lang." Napangiti akong napait. Parang may oras pa sa drama. Meron, pero sa huli na. Ngayon, isip. Minsan, ganun ang kailangan ng isang nasasaktan. Hindi yakap muna, kundi direksyon. Dinala niya ako sa maliit na notarial office sa ikalawang palapag ng isang lumang commercial building na bukas pa dahil may abogado raw na kaibigan ng boss niya na nagpapahabol ng trabaho tuwing gabi. Hindi ko na maalala ang pangalan ng gusali. Ang naalala ko lang ay ang amoy ng lumang papel, mahinang ugong ng aircon at fluorescent light na sobrang puti kaya parang mas lantad ang lahat ng takot sa mukha ko. Hindi ako nagsinungaling sa statement ko. Hindi ko rin pinalaki. Sinabi ko lang ang kaya kong patunayan sa sarili kong alaala at hawak na records. Na bago pa man may anumang accusation laban sa akin, nakapagtala na ako ng timeline, na may dokumentong nakita kung may pangalan ko at pirma na hindi akin, na may movement of boxes at midnight transfers sa bahay, na may narinig akong usapan tungkol sa paggamit ng pangalan ko, at na natatakot akong iugnay sa mga delivery o authorization na hindi ko naman ginawa. Bawat salitang binitiwan ko habang sinusulat iyon, parang may isa ring hibla ng dating ako ang napuputol. Iyong dating Althea na naniniwalang ang kasal ay ligtas na lugar. Iyong dating Althea na iniisip na sapat na ang pagmamahal para mapagkatiwalaan ang isang tao. Iyong dating Althea na pakot mapahiya. Pagkatapos kong pirmahan ang sworn statement, naramdaman kong kakaiba ang bigat sa dibdib ko. Masakit, pero mas malinaw. Hindi pa iyon reklamo, hindi pa iyon pagsalakay ng otoridad, pero iyon ang unang formal na hakbang na hindi na nila kayang bawiin sa simpleng paninira o panggagaslight. Keep copies, sabi ni May, at huwag kang padadala sa kahit anong ipapapirma nila sa susunod. Pagbalik ko sa bahay, pasado 10:00 na ng gabi. Nakabukas pa ang ilaw sa salas. Nandun si Mama Loring, tahimik na nanonood ng TV, habang si Noel ay nakaupo sa may dining area, hawak ang cellphone. Pagpasok ko, sabay silang napatingin. "Ang tagal mo," sabi ni Noel. "Mahaba pila sa butika." Tiningnan ako ni Mama Loring mula ulo hanggang paa, saka siya muling humarap sa TV. "Hindi ka sanay umalis-alis mag-isa. Mag-ingat ka." Simple lang ang salita niya, pero sa tono niya, parang hindi payo iyon. Babala iyon. Kinagabihan, habang nakahiga kami ni Noel sa iisang kama na para bang normal pa rin ang lahat, hindi ako makatulog. Naramdaman ko ang mahinang pag-vibrate ng cellphone niya, bandang 12:30. Hindi niya agad sinagot. Pero nang muli itong nag-vibrate, dahan-dahan siyang bumangon at lumabas. Hindi ko siya sinundan. Sa halip, naupo lang ako sa kama, pinakikinggan ang tibok ng puso ko at ang mahinang ugong ng fan. Ilang minuto ang lumipas bago siya bumalik. Pagpasok niya, may kakaiba sa mukha niya.
Hindi patakot pero hindi na rin kampante. Doon ko unang naisip na marahil may nararamdaman ng gumagalaw sa paligid nila. At tama nga ako. Dahil kinabukasan, habang nagwawalis ako sa may gate, may dumating na rider at nag-abot ng sealed envelope para kay Mama Loring. Hindi niya napansin na nakita ko ang pangalan ng isang forwarding company sa itaas at ang stamp na verification notice sa gilid. Mula roon, parang unti-unti nang sumikip ang bahay. Mas tahimik si Dindo. Mas maikli ang pasensya ni Mama Loring. At si Noel, mas madalas nang nakatingin sa akin na parang sinusukat kung gaano nakarami ang alam ko. Hindi nila alam, hindi na ako basta naghihintay. Gumalaw na ang una kong tahimik na hakbang, at sa mga susunod na araw, ang mga pirasong pilit nilang itinatago ay magsisimula ng hanapin ang isa't isa. Hindi pala lahat ng pagbagsak nagsisimula sa sirena. Minsan, nagsisimula ito sa mga maliliit na pagkakamali ng mga taong sanay ng makalusot. Pagkatapos, dumating ang verification notice. Nag-iba ang ritmo sa bahay. Hindi na kasing sigurado ang kilos ni na Mama Loring. Hindi na kasing yabang si Dindo kapag naglalakad sa garahe. Maging si Risa, na datay parang nanonood lang ng palabas sa paghihirap ko, ay naging mas iritable at mas tahimik sa tuwing may tatawag sa cellphone ng nanay niya. Sa labas, mukha pa ring normal ang lahat. May sinasampay pa rin akong damit. Nagluluto pa rin ako ng hapunan. Nagwawalis pa rin ako sa bakuran. Pero sa loob ng bahay na iyon, ramdam ko ang pagliit ng espasyo sa pagitan ng bawat kasinungalingan. At kapag masyadong dikit-dikit na ang mga iyon, isang maliit na tulak na lang, tatama na ang isa sa isa. Ang unang domino ay dumating sa anyo ng isang tawag. Bandang 10:00 ng umaga, nasa kusina ako at hinihiwa ang sitaw para sa ginisa. Narinig kong malakas ang ringtone ng cellphone ni na Mama Loring mula sa salas. Karaniwan, mahina lang siyang magsalita kapag may kausap. Pero sa pagkakataong iyon, tumaas ang boses niya. "Anong ibig mong sabihin hindi ninyo marirelease?" Napahinto ang kamay ko. Tahimik ang kabilang linya sa pandinig ko, pero halatang nagpapaliwanag ang kausap niya. "Paano naging problema ang acknowledgement? Kumpleto ang papeles natin." Napakabit ako sa loob ng labi ko. Papeles? Maya-maya tumahimik siya. Pagkatapos ay mas mahina nang nagsalita. Pero sapat pa rin para marinig ko. "Hindi pwedeng ma-hold yan. May nakasunod na tayo roon." Nakasunod? Hindi ko alam ang buong ibig sabihin, pero malinaw na may shipment o goods na hindi gumagalaw ayon sa plano nila. At batay sa tono niya, hindi ito ordinaryong aberya lang. Pagkababa niya ng tawag, dumiretso siya sa kusina. Pula ang mukha niya, pero pilit kalmado ang boses. "Althea, magluto ka ng maaga, baka may dumating." "Opo," sagot ko. Saglit niya akong tinitigan na parang may gustong basahin sa mukha ko. At kung may magtanong, wala kang alam sa anumang dinadala rito. Naintindihan mo? Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Iyon na ang unang beses na diretsyahan niyang sinabi iyon. Hindi na utos tungkol sa gawaing bahay, hindi na pang mamaliit lang yun. Tahasang paglalagay sa akin sa gilid ng kasinungalingan. "Opo," sabi ko ulit. Ngumiti siya ng bahagya. Yung ngiting alam mong hindi galing sa tiwala, kung hindi sa pag-aakalang hawak ka pa niya. Pero bago pa siya tuluyang lumabas, dahan-dahan kong sinabi, "Ma, bakit po parang ako lang ang laging inaalala ninyo sa mga papeles?" Tumigil siya. Literal na tumigil. Hindi siya agad lumingon. Parang may maling tunog siyang narinig at ayaw munang tiyakin kung tama ba. Nang humarap siya sa akin, wala nang ngiti sa mukha niya. "Anong ibig mong sabihin?" Nagkunwari akong naguguluhan. "Wala po, nabanggit niyo lang po mayon. Tapos dati po may nakita rin akong parang may pangalan ko sa papel. Akala ko po baka mali lang ako." Doon ko unang nakita ang tunay na pagpitlag sa mukha niya. Maliit lang, pero sapat. Mabilis siyang lumapit sa akin. Hindi siya sumigaw. Mas nakakatakot pa nga dahil mahina ang boses niya. "Makinig ka sa akin, Althea.
May mga bagay sa bahay na hindi mo kailangang pakialaman. Kung gusto mong tumagal ang pagsasama ninyo ng asawa mo, matuto kang huwag mag-usisa. Matagal akong nakatingin sa kanya bago ako tumanggo. Hindi dahil sumusunod ako, kundi dahil gusto kong marinig mismo sa bibig niya ang tono ng pananakot kapag nagsisimula na silang magpanik. Nang hapon dong iyon, dumating si Noel ng mas maaga kaysa dati. Halatang iritable. Binagsak niya ang susi sa mesa at dumiretso kay Mama Loring. Hindi nila namalayang bukas ang bintana sa kusina at rinig ko ang usapan. Nakontak na ba si Ben? Tanong niya. Huwag mong banggitin ang pangalan dito. Pabulong pero matalim na sagot ni Mama Loring. E paano? Na-hold nga yung release, tapos may nagve-verify ng signatures. Signature verification. Parang unti-unting nabuo ang larawan sa isip ko. May tumitingin na sa authenticity ng mga papel. Ibig sabihin, may pumasok ng duda sa proseso nila. At kapag may isang bahaging nasilip, pwedeng sumunod ang iba. Nasaan yung affidavit? Tanong pa ni Noel. Nasa akin, pero hindi pa pipirma yung babae hanggat hindi natin nakakausap ng maayos. Yung babae. Ako. Hindi na ako naghintay ng mas marami pang maririnig. Mabilis kong tinext si May. Ako. May signature verification na raw at may affidavit silang gustong ipapirma sa akin. Halos agad ang sagot niya. May. Good for your case, bad for your safety. Huwag kang pipirma at kung may chance, secure one more corroborating piece. May gate log ba? CCTV? Kahit witness statement. Doon ko naalala ang maliit na CCTV camera sa may gate ng kapitbahay sa tapat. Yung tindahang sari-sari na may sariling recorder dahil dati raw silang nananakawan. Hindi ko alam kung sakop noon ang pagdating at pag-alis ng van, pero may posibilidad. Hindi ko pwedeng kunin agad, hindi pwedeng halata, pero yun na ang susunod kong target. Kinabukasan, nagkunwari akong bibili ulit ng suka sa tindahan sa tapat. Nandun ang may-ari, si Mang Rudy, isang lalaking nasa 50 anyos na mahilig magbilad ng crackers sa harap ng tindahan tuwing umaga. Anak, anong kailangan mo? Tanong niya. Isang suka po sa kaasin. Habang inaabot niya ang mga binili ko, nagkunwari akong casual. Tay, malinaw ba yung CCTV niyo sa gabi? Dami ko kasing naririnig na may magnanakaw raw sa kabilang street. Malinaw naman, sagot niya. Bakit, may nawala sa inyo? Umiling ako agad. Wala naman po, na-curious lang. Pero sa tingin niya sa akin, parang alam niyang hindi lang curiosity ang dala ko. Maya-maya, nang walang tao sa gilid, siya na mismo ang bumulong. Huwag mo na akong subukan. Nakikita ko yan. Madaling araw may labas-masok. Kaya nga nakapag-save ako minsan kasi kala ko may problema. Parang biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Nakapag-save po kayo? Tumanggo siya ng marahan. Nung isang linggo, kasi may sumigaw sa labas ng konti, kala ko may gulo. Sa dami ng kaba at pagpipigil ko nitong mga nakaraang araw, muntik na akong maiyak sa gitna ng tindahan. Hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil sa wakas may isa pang mata bukod sa akin na posibleng makapagpatunay. Huwag muna rito, sabi niya. Babalik ka bukas ng tanghali pag wala si misis ko. Tumanggo lang ako at mabilis na umalis. Pagsapit ng gabing iyon, hindi na ako mapakali. Hindi dahil natatakot ako sa maaari niyang gawin, kundi dahil alam ko, habang lumalapit ako sa mas solidong ebidensya, mas lumalaki rin ang posibilidad na pansinin nilang may gumagalaw laban sa kanila. At tama nga, bago matulog, pumasok si Noel sa kwarto na may dalang isang dokumento. Pirmahan mo ito bukas, sabi niya, inilapag sa ibabaw ng aparador. Para saan? Routine lang, para sa household acknowledgement. Hindi ko agad hinawakan, tinignan ko lang siya. Anong acknowledgement? Simple lang, na aware ka sa house operations. House operations. Hindi household expenses, hindi visitor log, kundi house operations. Dahan-dahan akong tumingin sa kanya. Babasahin ko muna. Sa unang pagkakataon, tumigas ng buo ang mukha niya. Hindi naman kumpikado. Mabuti, sagot ko. Kung ganun, lalo kong dapat basahin.
Matagal ang ilang segundong katahimikan. Pagkatapos, tumalikod siya. Huwag mo nang pahirapan ng mga simpleng bagay. Pero alam ko na nun, kapag isang taong nanluloko ay biglang gustong gawing simple ang isang dokumento, lalo mo yung dapat katakutan. At kinabukasan, bago pa man nila ako mapilit sa papel na iyon, darating na ang susunod na domino. Isa na hindi na nila makukontrol. Bumalik ako kay Mang Rudy kinabukasan ng tanghali gaya ng bilin niya. Mainit ang araw noon. Yung init na umaakyat mula semento at kumakapit sa balat kahit ilang hakbang pa lang ang layo mo sa bahay. Sa ilalim ng bubong ng maliit niyang tindahan, may amoy ng kape, sabon panlaba, at kartong matagal nang nakasalansan. Tahimik ang paligid maliban sa mahinang radyo sa loob na tumutugtog ng lumang awitin. Pagkakita niya sa akin, hindi na siya nagpaligoy-ligoy. Halika! Dinala niya ako sa likod ng tindahan kung saan may maliit siyang monitor at murang DVR recorder. Mabilis niyang pinindot ang ilang boton, saka inilabas ang footage mula sa gabing sinabi kong nakita ko ang van. Hindi malinaw ang lahat. Hindi kita ang laman ng mga kahon. Pero sapat. Kita ang oras. Kita ang gate. Kita ang van. Kita si Dindo. Kita ang dalawang lalaking tumulong magbuhat. At sa isang bahagi ng frame, kita ring luwabas si Mama Loring na may hawak na envelope. Para akong nawalan ng hangin. Hindi dahil hindi ko iyon alam, kundi dahil ibang klase ang tama kapag ang hinala mo nagiging imahe na sa harap mo. Pwede po bang makahingi ng kopya? Tanong ko. Tinitigan niya muna ako bago tumanggo. Ilalagay ko sa flash drive, pero hiha, kapag ginamit mo yan, huwag mo akong ilalaglag agad. May pamilya rin ako. Hindi po, sabi ko agad. Hindi ko po kayo idadamay na wala kayong pahintulot. Nang maiabot niya sa akin ang maliit na flash drive, pakiramdam ko iyon ang pinakamabigat na bagay na nahawakan ko sa buong buhay ko. Dahil sa wakas, may chain na akong maipapakita. Ang notes ko, ang litrato ng logbook, ang punit na waybill, ang sworn statement, ang CCTV timestamp, at ang pagbabala ng isang kapitbahay at dating helper na may gustong ipapirma. Hindi pa rin perpekto, pero sapat para hindi ako basta maibaliktad. Diretso akong nakipag-ulit kay Mae ng hapong iyon. Sa isang maliit na opisina, pinanood namin ang footage. Kasama niya ang isa niyang senior na mas maingat mansalita pero halatang marunong tumimbang ng risk. Hindi sila nagpangako ng instant justice. Hindi sila nagsabi ng, tapos na yan. At sa totoo lang, mas nagtiwala ako dahil doon. May pwedeng gawin, sabi ng senior niya. Pero hindi ito teleserye. Kailangan proper endorsement at tamang authority dahil may falsification angle, possible estafa exposure, at illegal storage concerns kung ang goods ay hindi properly documented. Ang importante, mauna nating maklear ang participation mo. Iyon ang pinakagusto kong marinig, hindi paghihigante, hindi pagpapahiya, kundi paglilinis ng pangalan ko. Inayos nila ang guidance sa akin kung paano iaabot ang sworn statement at evidence packet sa tamang tanggapan. Hindi ko babanggitin lahat ng detalye ng proseso, pero malinaw ang isang bagay. Hindi na ito usapang bahay lang. Pumasok na ito sa formal na mundo ng records, verification at accountability. Sa bahay, hindi nila alam na habang abala silang pinaplansya ang susunod nilang galaw, nauna na akong mag-iwan ng bakas sa labas ng kontrol nila. Kinagabihan, inilatag ni Noel sa harap ko ang dokumentong gusto niyang ipirmahan ko. Nasa dining table kami. Maputi ang ilaw sa itaas, malamig ang kanin sa kasirola, at si Mama Loring ay nakaupo sa dulo na parang hukom sa sarili niyang korte. Pirmahan mo na, sabi ni Noel. Hinila ko ang papel papalapit sa akin. Hindi ito simpleng household acknowledgement. May mga linyang nakalagay tungkol sa awareness, receipt coordination, at temporary authority on behalf of household logistics. Logistics. Hindi na sila nagtatago sa salita, basta umaasa sila na hindi ko iintindihin. Hindi ako pipirma sa dokumentong hindi responsibilidad ko. Tumayo si Noel. Thea, huwag kang gumawa ng eksena. Napatingin ako sa kanya. Sa wakas, buong buo, wala nang natitirang padududa. Eksena? Sabi ko. Ako ang ginamit nyo. Pangalan ko ang nilagay nyo. Pirma ko ang ginaya nyo. Tapos ako pa ang gumagawa ng eksena. Tumayo rin si Mama Loring. Hindi na siya mahina magsalita ngayon. Wala kang patunay. Iyon ang pinakahinihintay kong marinig mula sa kanya. Dahan-dahan kong inilabas sa bag ko ang ilang printed screenshots at kopya ng first page ng sworn statement ko. Hindi lahat. Sapat lang para mawala ang kompidensya nila.
Ito ang mali ng mga taong sanay makalusot. Akala nila kapag tahimik ka, wala kang hawak. Meron, sabi ko. Hindi ako sumigaw. Hindi ako nanginginig. Sa kakaibang paraan, mas tahimik pa ako kaysa sa mga nakaraang araw. Nasa tamang lugar na ang mga kailangan ninyong ipaliwanag. Sa unang pagkakataon mula nang nakarating ako sa bahay na iyon, nakita ko ang takot sa mukha ni Noel. Hindi guilt, takot. Anong ginawa mo? Bulong niya. Tama, iyon lang ang sagot ko. Hindi na ako nagtagal sa dining area. Umakyat ako sa kwarto, kinuha ang maliit kong bag ng matagal ko nang inihanda at tinipon ng mga dokumentong akin. Ilang damit, IDs, konting pera, cellphone charger, ang natitira kong dignidad. Sa ibaba, naririnig ko ang pabulong na pag-uusap na unti-unting lumalakas. Boses ni Dindo, kalabog ng upuan, malutong na utos ni Mama Loring, tawag ni Noel sa kung sino man ang gusto niyang hingian ng solusyon. Pero ang pinakamalinaw kong narinig ay hindi ang sigaw nila, kundi ang katok sa gate makalipas ng wala pang 1 oras. Mabigat, formal, sunod-sunod. Nang bumaba ako, bukas na ang pinto sa salas. May mga taong nakatayo sa may entrada. Seryoso ang mukha, may dalang mga dokumento at malinaw na layunin. Hindi ko na kailangang maging sentro ng takpong iyon. Hindi ko na kailangang sumigaw ng, "Sabi ko sa inyo." Hindi ko na kailangang gumante sa paraang marumi. Dahil ang katotohanan, kapag dumating sa tamang pinto, marunong na itong magsalita para sa sarili nito. Nagkagulo. Si Dindo, biglang lakas boses pero paurong ang hakbang. Si Risa, umiiyak at paulit-ulit na sinasabing wala siyang alam. Si Mama Loring, pilit pinapatatag ang boses pero nanginginig na ang kanay. At si Noel, ang lalaking minsang nagsabing ako raw ang bahala niyang protektahan, nakatayo lang sa gitna, walang masabing direkta sa akin. Hindi lahat hinuli agad sa harap ko sa paraang maingay na parang pelikula. May proseso, may basa ng dokumento, may paliwanag, may pagtutol, may pagkuha ng records, may pagsisecure ng ilang bagay sa loob. Pero malinaw, nagsimula na ang formal accountability na buong yabang nilang inakala ay maiiwasan nila. At sa gitna ng lahat ng iyon, wala ni isa sa kanila ang makagamit ang pangalan ko para iligtas ang sarili nila. Dahil nauna akong magsalita, nauna akong magtala, nauna akong matakot sa tamang paraan. Umalis ako sa bahay na iyon bago pa man lumalim ang gabi. Wala akong triumphant smile, wala akong mahabang speech, wala akong pangangailangang panoorin ng matagal ang pagbagsak nila. Pagod na pagod ako, masakit ang dibdib ko, at sa totoo lang, nagluluksa rin ako, hindi lang sa nasirang kasal, kundi sa sarili kong bersyon na naniniwalang pag-ibig ang dahilan kung bakit ako dinala sa bahay na iyon. Pagkalipas ng manalinggo, nagsimula ang mahaba at hindi madaling proseso ng pag-aayos ng pangalan ko. May mga pirmahang kailangang linawin, may records na kailangang tutulan, may paliwanag na kailangang ibigay. Hindi isang gabing himala ang paglilinis ng dumi ng ibang tao sa pangalan mo. Pero unti-unti, nangyari. At doon ko natutunan ang aral na hindi ko pa kailanman dinalang ganito kabigat. Ang pagiging mabait ay hindi dapat ginagawang paanyaya para gamitin ka. At ang pananahimik, hindi laging kahinaan. Minsan, iyon ang paraan para marinig ng buo ang kasinungalingan bago mo ito tuluyang putulin. 3 araw pa lang kaming kasal noon nang akalain ng biyanan kong kaya niya akong gawing kapalit ng katulang pagkabilang sa kasalan nila. Hindi niya alam, sa mismong bahay na gusto niya akong paliitin, doon ko rin matutunang protektahan ang pangalan ko nang hindi ko kailangan maging marumi katulad nila. Kung umabot ka rito, i-comment mo ang hindi lahat ng tahimik ay mahina. At kung gusto mo ng mas marami pang kwentong ganito, mabigat, malinaw at dahan-dahang bumabayawi sa tamang paraan, mag-like, share at subscribe ka.